Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Now, to the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Our Tuesday Manna, amen, October 18, 2022. Purihin ang Panginoong Diyos. At ang teksto natin, mga kapatid, ay nariyan pa rin sa aklat ng mga Roma, the book of Romans, chapter number 14. Okay? Ang book of Romans ay napakagandang epistle o mga sulat sa church ng Roma sapagkat ang Church of Rome ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil, mga kapatid. Kaya kung ang ating mga viewers ay Hudyo at mga Hintil, mga kapatid, napakaganda po ang Book of Romans na ito po ay pareho, mga kapatid, na pwedeng para sa atin. Kaya, okay. Basahin po natin ito sa Romans chapter 14, verse 7. Sabi dito, mga kapatid, "For none of us lives to himself, and no man dies to himself. Okay? For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord." So, mga kapatid, ang ating pagpasok o nung naging kabahagi tayo ng church ng Panginoon, mga kapatid, ay pinapaalalahanan po ni Paul, amen, tayo na maging dependent sa ating Panginoon. Sapagkat maaring talastas ng Diyos at ng mga alagad na tayo po ay mayroong mga iba't ibang background. Meron tayong mga iba't ibang estado ng buhay na doon tayo nabubuhay, mga kapatid. Okay, so maaaring iba sa inyo ay mayroong mga business. Ang iba naman sa inyo ay mayroong napakagandang trabaho. O kaya, mga kapatid, yung mga kapatiran natin ng mga magsasaka. So, dito po, nung may bilang tayo sa church, ay isang paalala sa atin na tayo po ay hindi na nabubuhay sa ating mga sarili. Kaya, meron na tayong mga pamantayan dapat na tinitignan at lalo tigit ang kautusan ng Diyos na kung saan lagi tayong tumitingin. O ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay parang salamin. So, within a day, it is impossible for us not to face a mirror, mga kapatid. At least once, maybe, mga kapatid, ano? Kaya, dyan natin hinuhulma, dyan natin tinitignan kung lumiling niya tayo, mga kapatid. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay hanggat nabubuhay po tayo dahil tinitignan natin. Dahil ang standard ng Panginoon ay hindi po gumagalaw. Tayo kasi ang minsan pag okay ang lahat, yan, nakalinya tayo sa Panginoon. At conforme sa pakiramdam, conforme sa estado ng buhay, minsan yan, gumagalaw tayo. Kaya yun yung paalala ng Panginoon kay Joshua, mga kapatid, na huwag kang lumakad sa kanan, huwag kang lumakad sa kaliwa. Ibig sabihin, diretso ka lang doon sa binigay sa iyo na daraan. Okay, so yun po ay ito pong mga salita ng Panginoon ay ginagamit natin upang ma-check natin at mapaalalahanan tayo kasi tayo po ay mayroong, bukod sa makasalanan po ang tao ay mayroong kalikasan ito na may magaling makalimot, mga kapatid. Kaya mabuti na lang ang Diyos, salamat sa Panginoon at laging nandiyan dyan ang Panginoon, laging nandiyan ang church, laging nandiyan ang pagpapaalala po sa atin. So, yun po ang pinaka
main target natin dito is to tignan natin kung saan pa ba tayo nakasandal. Mga kapatid, dahil ang paalala nga ay hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Okay? Sa mamatay ka at sa mabuhay ka, when you are part of the church, we live or die unto the Lord. Kaya salamat. Yan yung buhay na dapat nating pangarapin. Kasi ngayon, nabubuhay pa tayo eh. Mga kapatid, nabubuhay pa po tayo at naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero ang pinakamagandang mensahe sa buhay natin ay kung tayo'y nabubuhay sa Panginoon hanggang ba sa mamatay. Yan ang tanong eh. Yun ang tanong. Kasi marami akong nakita na mga tao na sa simula din lang, mga kapatid. Okay? So, kaya sa mabuhay tayo at sa mamatay, mga kapatid, tayo po ay pagmamayari ng Panginoon. Wala po tayong ibang sasandalan. Wala tayong ibang pagkukuhanan, mga kapatid, ng gabay, kaunawaan, kung hindi ang ating mabuting Panginoong Diyos. Okay, so, papatuloy po tayo sa pag-aaral sa mga alagad, mga kapatid, sapagkat kung meron po talaga tayong titignan na mga taong dependent sa Panginoon, siyempre, unang-una, yung mga Bible characters. Okay? Hindi yung katabi mo, hindi si kapitbahay mo. Hindi ako, mga kapatid. Hindi ako. Mas magandang ehemplo yung mga nasa Biblia dahil sila po ang nagpatunay kung papaano nila iniwan ang lahat-lahat sa kanila at isinuko ito at sumunod sa Panginoon hanggang sa sila po ay mamatay. Kaya mga kapatid, tuwing mababasa natin ito nawa, makita natin yung challenge. Sabi ko nga, may iba-iba tayong buhay, ganon din ang mga alagad, iba-iba ang mga kanilang mga estado ng buhay. Pero once na na-encounter nilang Panginoon, mga kapatid, wala nang ibang pinakamahalaga sa kanila kung hindi ang kalooban ng Diyos, ang Panginoon. Nakasandal na sila sa Panginoon, mga kapatid. Okay, so nung nakaraang ating pag-aaral sa Tuesday Mana natin, ang ating pong napag-usapan, we tackled, mga kapatid, si Levi o si Mateo. Okay, so si Mateo, mga kapatid, ay isang patotoo. Imagine nyo na lang kung lahat ng mga alagad ng Panginoon ay puro may hirap. I'm pretty sure, mga kapatid, na yung mga mayayaman, ang naglilingkod lang sa Lord, mga may hirap, sasabihin nila. Tingnan nyo, check yung background nila ganito, nila ganyan. Pero si Matthew, mga kapatid, ay isang apostol na tinawag ng Panginoon para magbigay ng mensahe sa atin ang buhay niya, kung paano siya sumandal sa Panginoon, sa kanyang kayamanan, mga kapatid, ay iniwan niya ito para sa Panginoon. Okay? Yun ang makikita natin, na walang pinipiling estado ang Panginoon. Okay? Mahirap at mayaman. Kaya walang pwedeng magsabi na ang mga naglilingkod lang sa Panginoon ay may hirap. So last na napag-usapan natin, ang buhay ni Mateo, at nandiyan din lang naman, mga kapatid, mapapanood nyo din. Pag nakalimutan ninyo, dyan lang sa ating group, pwede nyo i-check, pwede nyo panoorin, mga kapatid. Upang mapaalalahanan tayo, mga kapatid, na ang Panginoon gusto niya ring maglingkod sa Kanya kahit mayayaman. Okay? So ngayong gabi, mga kapatid, ay pag-usapan naman po natin, amen, ang buhay ng isa sa mga sumunod sa Panginoon. Hindi naman siya apostol, mga kapatid. Hindi naman siya, mga kapatid, kabilang sa 12 disciple or 12 apostle. Ngunit, mga kapatid, makikita natin na
ginamit siya ng Panginoon on a very special way, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay may mga lugar para sa atin, para tayo po ay maglingkod sa Kanya. Okay? Minsan, ayaw mo lang yung lugar mo sa Panginoon, kaya sinasabi mong wala. Wala akong space sa ministry, wala akong lugar sa church. Kasi yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, ang totoo, ayaw mo. Pero ang totoo, mga kapatid, meron tayong paggagamitan, may paggagamitan sa atin. Okay, ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So dito, mga kapatid, sa gabing ito na ating pag-usapan, ay isa po siyang evangelist. Siya po ay tinawag na evangelista. Okay, dahil hindi naman siya apostol, hindi naman siya pastor, mga kapatid. At sumasama lang siya sa mga alagad, mga kapatid. Sumasama siya sa mga alagad sa panahon ni Jesucristo at sumasama siya sa mga alagad sa panahon naman sa katauhan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Okay, so sa hindi pagtatagal, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa pong professional na tao. Okay? At ang pangalan po niya ay si Luke or si Lucas. Ayan. So, pag-usapan natin yung mga unlearned fishermen, napag-usapan natin yung well and able na buhay ni Mateo, mga kapatid. At this time, mga kapatid, pag-usapan natin yung professional. Okay? Na si Lucas. Okay. So si Lucas po, sa Biblia ay mayroong isang propesyon na ngayon, mga kapatid, ay kilalang kilala pa rin ng mga tao, mga propesyon na ito. Ngunit, noong na-meet niyang Panginoon, mga kapatid, iniwan niya ang kanyang propesyon at naglingkod siya sa Panginoon. Naalala ko noon, mga kapatid, sa church namin doon sa Cavite. Sa baba noon ay clinic. Clinic din nila, pastor. May mga doktor doon na pumupunta. Siyempre, dahil clinic nila, tumatambay din ako doon, mga kapatid. Tumatambay din ako doon. So, may nakakausap akong doktor doon, mga kapatid. Usap kami ng doktor tungkol sa, siyempre, alam niyang church Sa church tayo, mga kapatid. So, siyempre, in-adjust niya rin yung sarili niya patungkol sa church. Patungkol sa Biblia, patungkol sa mga mananampalataya. At sa kanya ko narinig, mga kapatid, na karamihan sa Mindanao, sabi niya noon, ay mga Kristiyano doon. Sa doktor na yun, mga kapatid, hindi ko na lang maalala yung pangalan. Okay? So, may point sa Bible, mga kapatid, na naalala ko siya dahil kapareho niya ng profesyon itong pinag-uusapan natin at nabanggit ng doktor, yung kausap ko, yung sinulat nitong taong ito na pag-uusapan natin ngayon, na si Lucas. Kaya sabi ng doktor doon sa akin noon, ay yung mga alagad, mga kapangyarihan, mga milagro, noon lang yan sa panahon ng mga alagad. Medyo nag-iba yung ano ko doon, mga kapatid, ang aking pakiramdam dahil mga kapatid, kung ang mga nangyari sa Biblia ay para lang sa kanila, kawawa naman tayo, mga kapatid. Okay? Kaya, ito pong doktor na ito, na ating pag-aaralan, ay hindi yung doktor na nakausap ko. Okay? So, siya daw ay mananampalataya, yung nakausap kong doktor, pero doktor pa rin siya. Pero iba po itong pag-uusapan natin Doktor siya, manggagamot siya, pero noong ang Panginoon, mga kapatid, ay nagkaroon sila ng pag-meet. Iniwan niya yung kanyang profesyon, mga kapatid, at mas pinili niyang maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. So, sa hindi pagtagal, mga kapatid, sa hindi pagtatagal, basahin natin sa Colossians chapter 4,
Napakaiksi nito. Colossians 4, verse number 14. Sabi ni Paul, mga kapatid, Luke, si Lucas, the beloved physician. Okay? Physician si Luke, mga kapatid. Okay? And Demas, greet. So ito pong teksto na ito ay napakalinaw. Okay? Na si Lucas ay manggagamot. Hindi hindi yung doktor kwak-kwak, hindi yung albularyo, mga kapatid. Okay? He is a physician. Okay? Kaya mga kapatid, ito ay panibagong challenge na naman sa atin. Lalong-lalo na kung hindi naman tayo kasing professional ni Luke, tapos hindi natin maiwan yung mga bagay-bagay nating trabaho patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Parang nakakaya. Ngayon, mga kapatid, yung manggagamot, mga kapatid, yung professional na manggagamot, iniwan niya. Okay? Ang laki ng kita ng mga doktor, kung manonood sila, Brother JR sana, at saka si Sister Judy, anesthesiologist, nag-opera, akalain mo yan, singilin sila ng 90,000. Diba? Kaya, kung ang habol marami naman silang mga espesyalista, iba-iba. Kung ang habol ni Lucas, mga kapatid, ay kabuhayan, sigurado nang mabubuhay ito, mga kapatid. Okay? Dahil pag titingnan natin yung mga doktor, magaganda yung kabuhayan nila. Kahit hindi sila naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Nga lang, nakasandal sila, hindi sa Panginoon. Okay? Kaya ito po ay isang challenge sa atin, mga kapatid. Sino ba tayo? Okay? Gaano ba tayo ka-professional? Kaya dito talaga sa Biblia, mga kapatid, wala tayong maidadahilan sa Diyos. Wala tayong maidadahilan. Dahil iba't ibang profesyon, iba't ibang estado ng buhay, ang mga naglingkod sa Panginoon. Kaya nga, lalong-lalo na nga, halimbawa na lang sa pagsasamba, mga kapatid, nakakaya naman sa atin. Okay? Kung pagsumamba tayo ay parang big shot. Samantalang si David, mga kapatid, pag sumamba sa Diyos, hari. Kaya mga kapatid, ang Biblia ay punong-puno ng mga tao na makikita dapat natin, isalamin natin sa sarili natin. Dapat gayahin natin ito. Tularan natin sila. Okay? Kung sasabihin mo, Pastor John, paano kung iwanan ko yung trabaho ko, bubuhayin ba ako ng Panginoon? Bubuhayin ka ng Panginoon kung talagang maniniwala ka sa Panginoon at talagang susunod ka sa Kanya. Bubuhayin ka ng Panginoon. Dahil ito ay isang mga patotoo sa atin. Nung iniwan nila ang kanilang mga propesyon, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya ako po, iniingatan ko na hindi mag-sideline hanggat maaari. Ayaw ko. Dahil gusto kong ipakita sa mga tao na kaya kong bindisyonan ng Panginoon. Hindi dahil sa kung ano-ano, mga kapatid. Dahil tinawag po ako ng mga ngaral. Alam ko po yun. Kahit sabihin ng tao na hindi, kahit sabihin nila na hindi, alam ko sa sarili ko. Kaya alam ko, pag tinawag ako ng Panginoon, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Kaya pumunta po ako dito, sabi ko nga sa inyo, isang maletang damit, isang box na libro. Ayan, mga kapatid. Walang utensil, wala. Salamat naman sa Panginoon, mga kapatid. Mukha naman ako hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos. Kaya, diyan natin makikita ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung
maipapakita natin sa Kanya yung totoong pagsandal natin sa Kanya, mga kapatid. Okay? So ituloy natin. Dito sa sinulat niya sa Book of Luke, mga kapatid, tingnan ninyo. Okay? Sa Luke chapter 1, verse 3 to 4, sabi niya, meron siyang sinulatan dito, mga kapatid. Sabi, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus, that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed. So dito, mga kapatid, ang gustong ma-reach out ni Lucas dito, mga kapatid, siyempre, iniloob na lang ng Diyos na maikalat ito at maisama, mga kapatid, sa 66 books na Bible. Ang unang inadresan dito ni Lucas, mga kapatid, ay itong si Theophilus. Okay? Sino ba itong Theophilus, mga kapatid? Dito, formally na dinedicate ni Lucas yung kanyang sulat, mga kapatid, who was perhaps a high-ranking Roman official or administrator. Kaya nga, mga kapatid, may mga may mga kanya-kanya tayong naaabot na mga tao. So, hindi ko naman sinasabi na kapag mahirap ka, hindi ka pwedeng mag-soul-win ng mayaman. Hindi Pero mas epektibo kang gamitin ng Panginoon sa katulad mong estado, mga kapatid. O kaya ang sinusulatan niya dito ay isang kagalang-galang na tao, mga kapatid. Gusto ko pang magbasa dito sa Apostolic Bible Study, mga kapatid, dito sa Biblia. Concerning dito sa sulat ni Lucas, para meron tayong konting background. So, ayon dito, mga kapatid, sabi dito, Luke felt compelled to compile an ordinary account for the benefit of one most excellent Theophilus. So, mga kapatid, meron siyang gusto yung ma-reach out na tao. Okay? The honorific title ascribed to Theophilus, ang ginamit ang binanggit ni Lucas sa kanya ay most excellent. Okay? Sa panahon natin, mga kapatid, ang term na ginagamit dito ay Your Excellency, kung naanak ko man. Sabi niya sana, pag sa panahon ngayon. Okay? Probably indicated he was a member of the elite Roman aristocracy. So, yun yung sinulatan niya. Elite Roman aristocracy by means of his prestige, social connections, and wealth. Theophilus would likely have served as Luke's patron in promoting this literary work through his network of associates and underwriting its publication cost. So dito, mga kapatid, may nire-reach out siya na bigatin na tao. Ayan. O kita nyo, mga kapatid. Kaya, gagamitin tayo ng Panginoon sa mga katulad din natin. Okay? Sa mga, kung ano yung background mo, mga kapatid. Pwede kang gamitin ng Panginoon. So yun yung inadresan niya ng kinumpile niya na mga kaganapan na nasaksihan niya sa Panginoon, mga kapatid. Dahil may nire-reach out siyang tao. Ayan. At doon sa mga sulat niya, mapapansin din natin, mga kapatid, na mga kapatid, lalo na yung salitang most excellent. Ngayon, pag ginamit natin yan, dito, mga kapatid, sa Facebook, pag sinabi ko na binabati po namin ang ating presidente, most excellent.
Ferdinand, Bongbong Marcos. Sigurado yung kahit apostoliko, mabanatan nila ako yan at sasabihin nila, dapat ina-address lang yan sa Diyos. Yan, mga kapatid. Eh, dito sa Biblia, natututo po tayo. Okay? Dahil ang Biblia po ay nagtuturo, let us give honor to whom honor is due, mga kapatid. O hindi ibig sabihin na sinabihan niya si Theophilus na most excellent, ay hindi na most excellent ang Panginoon. Ibang estado po yun, mga kapatid. Kaya sana dito po ay magkaroon tayo ng broad, pag nag-aaral, please lang, maging malawak po tayo na, hindi ibig sabihin, hindi, ang most excellent lang ang Panginoon. Of course, mga kapatid. Wala na pong iba. Pero sinulatan ni Luke si Theophilus addressing to touch, mga kapatid, him as most excellent Theophilus. Okay, kaya nire-reach out niya yung isa sa mga prominenteng tao po, mga kapatid. Amen. Dahil doon siya mas epektibong gagamitin ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag makikita natin, mga kapatid, yung mga nasaksihan ni Luke noong iniwan niya ang kanyang propesyon at nagsimula siyang lumakad at nasaksihan niya, mga kapatid, nagpapatotoo sa mga ginawa at ginagawa at gagawin pa ng Panginoon, mga kapatid. So now, mga kapatid, Matthew and Luke speak so loud, mga kapatid, and clear that serving God is not just for the poor or maybe on the extreme need. Ang mga naglilingkod lang sa Diyos, yung hirap na hirap. Yung mga wala nang makain. Yung mga walang pag-asa. Mga kapatid. Hindi po ganun. Okay? Or to uneducated. Yung mga naglilingkod lang sa Panginoon, yung mga walang alam. Kasi no choice na sila eh. Kaya doon na lang sila, mga kapatid. So, hindi po ganon. Dito natin makikita, mga kapatid, na lahat po tayo ay mayroong bahagi na pwedeng paggagamitan ng Panginoon, lalong-lalo na pag tinawag tayo ng Panginoon. So, pag tinawag tayo ng Panginoon, unang-una sa ikaliligtas natin, tinitiyak ko, na hindi ka lang ililigtas ng Panginoon, gusto ka rin niyang gamitin. Okay? Tulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. So, si Luke, mga kapatid, ang sulat na ito, originally, ay naka-address sa taong, mga kapatid, na prominente. Kaya nga, I enjoy reading the writings of Paul, malalim. But I also like the writing of ni Luke kasi, mga kapatid, siyempre iba eh. May pinag-aralan na siya, tapos ginagamit pa siya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, ang Diyos ay hindi po galit sa marunong. Hindi. Ba't niya ito ginamit, mga kapatid? May background na siya, educated na siya, tapos may gabay pa ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya, ang ganda, mga kapatid. Ang ganda ng makapagsusulat niya, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Okay? So, actually, mga kapatid, huwag natin sasabihin, para lang yan sa mga pulubi ang paglilingkod sa Diyos. Para lang sa mahihirap, para lang sa walang-wala na. Para lang sa mga taong hirap na hirap. Mga kapatid, ang totoo, lahat tayong mga tao, kailangan nating sumandal sa Panginoon Diyos. Okay? Lagi ko pong sinasabi dito yan. Kung ikaw ay may sakit, ikaw ay may pagsubok, lalo ka maglingkod sa Panginoon dahil baka kaawaan ka ng Panginoon at tulungan ka niya. Okay? Ngayon, kung wala kang problema, magandang buhay mo, ang sinasabi ko sa kanila dito ay ganito. Lalo kang maglingkod sa Panginoon. Dahil baka nakikita ng Diyos na dahil ang buhay nga natin, sabi natin, ay parang gulong,
pwede kanyang patagalin sa ibabaw. Imbis na sana iikot na yung kalagayan mo at pupunta ka na sa ilalim dahil pinapakita mo sa Diyos na talagang natututo kang sumandal sa Kanya kahit walang pagsubok. Mga kapatid, baka pwede niyang patagalin yung magandang estado ng buhay mo. Dahil ang totoo, ang pagsubok po ay nasa lahat ng tao. Hindi lang po sa mananampalataya, mga kapatid. Maglingkod ka sa Diyos, may pagsubok. Pag wala ka sa Panginoon, mga kapatid, mas prone tayo sa pagsubok. Kaya dito, nawa, makita natin, nawa ang buhay ni Mateo na isang mayaman na alagad at ang buhay ni Lucas na may pinag-aralan ay nagbibigay sa atin ng sermon at hamon. Sino tayo, mga kapatid, para tanggihan ng Panginoon? At sino tayo para magsabi, hindi, para lang sa kanilang, ang paglilingkod sa Diyos ay para lang sa mga hindi nag-aral, para lang sa mga mahihirap. Mga kapatid, look again, the life of Matthew, and now we're talking about the life of Luke, mga kapatid. So, sino po tayo, mga kapatid, para tanggihan itong Panginoon? Lalong-lalo na kung madadaanan natin yung mga patotoo nitong physician, mga kapatid. Doktor po ito. Okay? Manggagamot. Kapag siya po ang nagpatotoo, mga kapatid, medyo may dating sa mga taong prominent. Kaya nga, ang sinulatan niya ay isang prominenteng tao sa katauhan ni, sabi niya, most excellent Theophilus, mga kapatid. Okay, may isang patotoo dito, mga kapatid, itong manggagamot. Pansinin niyo, yung manggagamot na naglingkod sa Panginoon, tignan ninyo, mga kapatid. Kaya, pag nabasa ito ng mga doktor, mga kapatid, magkakaroon sila ng problema kay Lucas Ba't pa kasi naglingkod sa Diyos tong doktor na ito Dahil, tingnan ninyo sa Luke chapter 8, Luke chapter 8 verse 43, sabi dito, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians. Luke was a physician, mga kapatid. And he is talking about a woman na meron pong karamdaman na naubos niya yung kayamanan niya sa kapwa ni Lucas na manggagamot. Okay? Mga kapatid, sana ginasto niya na lang sa Panginoon, mga kapatid. O nga naman bakit kaya? Wala tayong angal. Pag sinabi ng doktor, okay, pag sinabi ng doktor, inumin mo ito 3 times a day. Okay, gigising ka ng madaling araw. Masyado tayong masunurin, mga kapatid. Walang angal. Wala akong narinig pag sinabi ng doktor, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw, tapos, alas 8, tapos gabi. Ito na namang isa, inumin mo ng ganito. 3 times a day. Tapos, mga kapatid, walang angal. Walang angal, no? Tapos sabihin, ganito ang babayaran mo, ganito ang babayaran mo. Naku, mga kapatid, walang angal. Walang angal, mga kapatid. Okay? Pagdating sa gawain, iba nang usapan. Ay, hindi na sa Diyos yan. Puro ganun na, mga kapatid. Mga kapatid, gumising po tayo sa katotohanan ngayon. Okay? Tanging Diyos po ang totoo na makakatugon sa ating mga pangangailangan, mga kapatid, at kahilingan. Dito, mga kapatid, yung doktor na sumulat, dating doktor, si Lucas, sabi niya, merong isang babae, 12 years nang may sakit. Sabi niya, she spent all her living sa mga doktor din, mga physicians. Pero, makinig kayo, mga kapatid, Kaya nga sabi ko sa inyo isa lang ang nagpapagaling. Sabi ng physician, mga kapatid, neither could he heal of any. Sabi nung doktor, may isang babae, doktor na naglingkod sa Panginoon,
na naubos yung kayamanan niya sa mga manggagamot. At ang sabi nitong manggagamot na naglingkod sa Panginoon, hindi siya napagaling ni numan sa kanila. Okay? So, meron akong masamang balita sa inyo, mga kapatid. Hindi lahat ng karamdamang dinudulog natin sa doktor ay gumagaling. Sabi ng Bible. Pangalawa, kung hindi ka naniniwala, lahat ba ng lumalabas sa ospital magaling? Mga kapatid. Minsan may lumalabas sa ospital, wala nang hininga. Okay? Dahil ang totoo po, isa lang ang nagpapagaling. Pastor, bakit may gumaling? Ito sabihin ko sa iyo. Makinig kang maigi, mga kapatid. Okay? Kahit anong gamot ang inumin mo, kung hindi ka pagalingin ng Panginoon, hindi ka gagaling. Ba't ako gumaling? Pastor, masakit yung ulo ko, minom ako ng medical. Ba't ako gumaling? Gumaling ka kasi gusto ng Diyos na gagaling ka. Okay? Dahil kung hindi ka niya na gustong gagaling, mga kapatid, hindi lahat ng lumalabas sa ospital magaling. Meron nga si Brother Marcos sana nanonood sila Magdalene, panood niya sa kanila. Sinabihan nga siya ng doktor na October 2018, mamatay ka na. Mga kapatid, October 2022 na, magno-November na buhay nandito. Naglilingkod sa Panginoon. Sinukuan na yun ng physician. Pero, ang Diyos ang nagpapagaling, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay? So dito, sabi ng isang manggagamot, hindi niya sinisiraan yung trabaho ng mga manggagamot. Meron lang siyang gustong ipakita sa atin na meron talagang nag-iisa at tunay na manggagamot, mga kapatid. Amen. Walang ibang ating butihing Panginoong Jesucristo. Sabi niya, tingnan niyo, tuloy natin. Okay? Verse 44, came behind him, sa likod ng Panginoon. Dahil naglalakad ang Panginoon marahil, maraming mga tao, and touched the border of his garment. This time, walang doktor. This time, walang gamot, mga kapatid. This time, walang reseta. Amen. Pero this time, mayroong Panginoon. Praise God, mga kapatid. When she touched the border of his garment, immediately, her issue of blood stanched. Yung sakit niyang nag-birthday ng 12 years, yung sakit niya, mga kapatid, na naubos ang kayamanan niya sa kababayad sa mga doktor at sa mga gamot, mga kapatid. Amen. Walang katumbas yung kapangyarihan noong pinapatotoo nitong manggagamot nung nasagi nung babae yung laylayan ng damit ng Panginoon. So, mga kapatid, makinig po tayong lahat. Amen. Hindi lang karamdaman ang kayang isolve ng Panginoon. Ang point ko ito, pwede palang matouch si Jesus. At pag natouch mo si Jesus, mga kapatid, amen, kahit hindi niya sinabing gagaling ka, kahit wala siyang sinabi na ganito, ganyan, once you touch Jesus, immediately, mga kapatid, kaya nga pag binasa niyo itong senaryo na ito, sabi ng Panginoon, sandali, sabi niya sa mga alagad, sandali, sabi niya, may humipo sa akin, sabi ng mga alagad, ikaw naman, Lord, pinagsisiksikan ka ng mga tao, tapos sasabihin mo, may nakahipo sa'yo. Sabi ng Panginoon, ito, para maintindihan niyo, sabi niya, may lumabas na kapangyarihan sa akin, sabi ng Panginoon. So may mga touch yung mga tao kay Lord na walang dating. Pero merong touch, Panginoon, mga kapatid, sa Panginoon, na merong kusang lalabas sa Panginoon na kapangyarihan. Mga kapatid, hallelujah. Kung marireach out natin ang Panginoon.
Kaya nga, lagi tayong maglingkod sa Diyos. Lagi tayong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Gumawa tayo ng paraan na matouch natin ang Panginoon. And immediately, sabi ng Bible, kusang lumabas yung kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, mayroong nakahipo sa akin. Nakakaiba dahil may lumabas sa akin kapangyarihan eh. Hindi na sense ng Panginoon, mga kapatid. Sa daming umihipo, ang na-sense ng Panginoon, may lumabas sa akin, something virtue come out of me, sabi ng Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya nga tayo magpursige sa ating pagsubok, sa araw-araw ng ating buhay. Let us come and reach out to God. I-reach out natin ang Panginoon dahil nare-reach pala siya, naaabot pala siya, mga kapatid, natatouch pala ang Panginoon. At yan ang testimony ng isang physician. Okay, kaya physician siya, hindi niya sinabing, kapatid, ito sabi niya, si Lucas ay doktor, manggagamo, sabi niya, kapatid, dito sa Luke chapter 5, verse uminom ka ng magtunaw ka ng dahon na ngayon, at ilaga mo. Hindi ganun, mga kapatid. Pinapatotoo nitong taong ito na sumandal sa Panginoon ay dependent being to God, mga kapatid, na iniwan niya ang kanyang profesyon at ngayon ay kinakausap tayo na kahit manggagamot siya, pinapakita niya na merong hindi kayang gamutin ng manggagamot pero ang Panginoon ay kaya niya, mga kapatid, kayang-kaya niya. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Siya na isang patotoo ng isang manggagamot. Kaya ibang dating nito, mga kapatid, sa mga manggagamot. Dahil kung ang nagsabi lang nito ay ibang profesyon, parang walang dating sa kanila eh. Pero pag doktor yung kinausap ng kapwa-doktor, sabi niya, alam ninyo, ganito, hindi napagamot, naubos yung kayamanan. Okay? Alam ninyo, mga kapatid, ako advance ako mag-isip eh. Advance ako mag-isip. Pag ako din naman, alam kong hindi na ako gagaling. Mapapanood to ng mga anak ko mamaya. Huwag na silang gumastos. Mga kapatid, ba't gusto mo pang mabuhay kung ayaw ka niya ng mabuhay? Anong buhay mayroon tayo? Naalala niyo, mga kapatid, si King Hezekiah? Kukunin na siya ng Panginoon. Sabi na Isaiah, ihanda mo yung pamilya mo, kukunin ka na ng Panginoon. Nakiusap siya Gusto pa niyang mabuhay. Gusto pa niyang mabuhay. Alam niyo, mas mabuti pa sana nung namatay na lang siya kaagad sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil nung nabuhay pa siya ng additional 15 years, na-touch niyang Panginoon, sige, mabuhay ka pa ng 15 years, ang nakakalungkot, yung 15 years na binigay sa kanyang buhay ay hindi na maayos. Kaya hindi nakatiyak ang kanyang kaligtasan. Kaya kung sabi ni Lord, kukunin niya na ako, at sinasabi ng doktor, din ako nagagaling, ba't ko ipipilit na papagalingin ako ng doktor? Dahil kung pagagalingin ako ni Lord, pagagaling ako Okay? Kaya, Sami. Hindi ko napipilitin. Hindi ko napipilitin, mga kapatid. Lalo pag sinabi ng Panginoon, kukunin na kita, ba't ko pa ipipilit? Kung may pera ako, daling ko na lang sa gawain. Mga kapatid, sa bahay ng Panginoon, at least pag mamatay ako, may mukha akong iharap sa Panginoon, mga kapatid. Kaysa ginawa mo yung lahat, ginastos mo lahat, wala ding nangyari, mga kapatid, tapos sasabihin mo, sana pala, ganito na lang, sayang. Okay, so tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Balik tayo kay Lucas na lang, para gumaan yung pakiramdam niyo. Mayroong mas tiyak na manggagamot. Pero makinig kayo, sa ibang mga doktor, mga kapatid, hindi sila naniniwala sa Diyos.
Pero ito nga ay isang patotoo sa atin, sa katauhan ni Lucas, na taong profesional na sumandal sa Panginoon, nakita niya ang kapangyarihan. Dahil pag nakita niya, mga kapatid, napalpak ang kapangyarihan ng Panginoon, I'm pretty sure, sasabihin niya, mas madaling bumalik sa nakaraan. Dahil ang nakaraan niya ay manggagamot siya. Once na na-observe niya si Lord na medyo palpak, mga kapatid, dahil mayroon siyang, may pinag-aralan siya at may background siya sa pagpapagaling. Yung problema niya, lahat ng sakit, makinig kayo, lahat ng sakit ay pinagaling ng Panginoon sa kapanahunan ng Panginoong Jesucristo. Nasaksihan nila. Kaya, mga kapatid, sabi niya, iba ito nasira yung ilang taon ng pag-aaral namin. Nasira yung paghahanay ng mga medikasyon na ibibigay namin sa tao. Siya salita lang. Siya hipo lang, mga kapatid. Okay? Wala pa nga ginagawa Nahipo lang siya ng babae. Sabi niya sa sulat ni Luke, gumaling na Okay? Naway ma-challenge tayo, mga kapatid. Nakapagsasandal talaga tayo sa Panginoon, magiging kagaya tayo ni Lucas, may masasaksihan tayo na gagamitin tayo ng Panginoon na i-reach out yung kagaya po din natin. Amen. Tulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang isa pa, mga kapatid, ito yung sinasabi ko dun sa Book of Matthew, yung Matthew 6:33, silang dalawa lang ni Lucas ang sumulat nito. Wala sa Marcos yun. Wala sa Book of John. Dalawa sila ni Lucas, mga kapatid. Basahin natin. Sabi ni Lord, sinulat ngayon ng manggagamot, mga kapatid. Consider the lilies. Medyo bumababa na yung bilang natin, Consider the lilies how they grow, sabi ng Panginoon. They toil not, they spin not. And yet I say unto you, sabi ng Panginoon, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothed the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will He clothe you, O little faith? Kahit ikaw na malit na pananampalataya, daramtan ka ng Panginoon, sabi niya. And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of a doubtful mind. For all these things, do the nations of the world seek after. Mga hindi naglilingkod sa Panginoon, yan ang hinahanap. Mga kapatid, anong idadamit, anong kakainin. Doon umiikot yung buhay nila. Hindi po tayo against sa damit. Hindi tayo against sa pagkain. Pero kung doon umiikot yung buhay mo, kailangan, ano na naman kaya para makabili kami ng pagkain, mga damit. Hindi po yun ang motivation natin. Okay? You don't live to eat. Hindi ka nabubuhay para kumain lang. You eat to live. Kaya ka kumakain para mabuhay. Magkaiba po yun, Pag yan ang umiikot sa'yo, isip mo lang yan. Magandang. Kailangan magtrabaho ko para may mabili akong damit. Kailangan trabaho ko para may meron ng pagkain, mga kapatid. So, maling motivation. Sabi ng Panginoon, yan yung mga hinahanap ng mga hindi mananampalataya. Tayo, mga kapatid, kumakain tayo para mabuhay. Hindi tayo nabubuhay para kumain lang. Pag-isipan yung maigi yun, mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon. Okay? Hallelujah. For all these things do the nations of the world seek after. And your Father knows that ye have need of these things. Ikaw, ako, alam natin yung kailangan natin. Si Lord, hindi niya alam. May problema. Ang sabi nga ng Bible, yung buhok natin, bilang niya Tapos hindi niya alam yung kailangan natin. Nag-aksaya ng panahon si Lord bilangin yung buhok natin, tapos hindi niya alam yung kalagayan natin. May problema, mga kapatid. Matuloy po natin. But rather, seek ye the kingdom of God. Okay, tingnan nyo,
Hindi po mahirap yung nagsasalita dito, nagsusulat pala. No. Dahil kung yung nagsulat dito yung mahirap, sabi mo, siyempre, hanapin mong Panginoon. No choice ka eh. Mahirap ka eh. Physician po yung nagsulat. At hindi niya lang sinasabi na, seek ye first the kingdom of God, but he chose to seek first the kingdom of God above all. Iniwan niya po, mga kapatid, at sumunod sa Panginoon. And all these things shall be added unto you. Di ba? Sounds familiar? Matthew 6:33. Ang nagsalita ay mayaman at ang sumulat pala ay taong mayaman na ginawang alagad at isang taong may pinag-aralan na naging alagad din, mga kapatid. Evangelista na si Lucas. Fear not, little flock, sabi ng Panginoon, sinulat ni Luke. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Isang kagalakan ng Diyos na tayo po ay magmana sa kaharian ng Panginoon. Kaya hindi tayo naghihirap sa paglilingkod. May kaharian na naghihintay po sa atin. Huwag kayong pasisilaw sa mga bulong ng mga kaaway at kung sino mang mga tao na sa paglilingkod nyo sa Diyos, napabayaan mo ng ganito, o ganito, maghihirap na yung buhay mo. Hindi, mga kapatid. No? Listen to the physician. Mahilig tayo makinig sa doktor, di ba? Ayan, makinig tayo sa doktor. Mahilig tayo makinig sa manggagamot. Ito, makinig tayo sa manggagamot. Nagpapatotoo yung manggagamot patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan, mga kapatid, palagay ko, ito lang pagkakaiba. Yung pagpapahalaga natin sa Panginoon. Nakita niya siguro mas mahalaga si Lord kaysa sa profession niya. Kaya ngayon, naiintindihan na natin. Bakit may mga taong hindi nila maiwan yung mga bagay-bagay para sa Panginoon? Dahil isa lang ang malinaw. Mas mahalaga sa kanila trabaho nila, pamilya nila, kung ano-ano pa, kaysa sa Panginoon. Pero pag nakita mo kung gaano kahalaga ng Panginoon, you will understand the apostles. You will understand even your pastor, mga kapatid. Kaya hindi nyo naiintindihan. Subukan nyo. Pag nakita nyo kung gaano kahalaga ang Panginoon, ngayon, maintindihan niyo na ang mga alagad. Ba't nila kailangan iwanan ito? Kahit si pastor ninyo, mga kapatid, maintindihan na ninyo. Kung makikita lang ninyo kung gaano kahalaga ng Panginoon. At ito pong taong ito, si Lucas, ay pinapamukha niya sa atin na mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa profesyon niya na magbibigay sa kanya ng marami sa lapit. Amen. Minsan sumisikat pa kayo mga doktor. Amen. Pero mas pinili niya magsulat. Maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid. Reach out mga tao. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, nawa na challenge tayo ni Lucas. Again, brothers and sisters, Luke's Gospel, mga kapatid, yung sinulat ni Lucas, ang ibig sabihin niyan ay Jesus began to do. Okay? At doon niya na-encounter ang Panginoon. At ang isa pang sinulat ni Lucas, mga kapatid, ay ito, yung history of the church, which is the book of Acts of the Apostles. O ang ibig sabihin, what Jesus continues to do, leading the apostles and the church of our Lord. Ang ebanghelyo, mga kapatid, na naisulat ay pasimula ng paggawa ni Jesucristo. Amen. Ang Book of Acts doon nagtutuloy sa pamamagitan ng mga alagad at ng iglesia. Purihin ang Panginoon. Naisulat yun ng isang manggagamot. Amen. Sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya kapatid, meron kang lugar para gamitin ka ng Panginoon.
At siguradong gagamitin ka ng Panginoon kung sasandal tayo sa Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Nawa, mga kapatid, ay tanggapin natin itong hamon nila Mateo, ng mga alagad, at sa gabing ito si Lucas. Oo nga naman. Masyadong dear yung trabaho natin, masyadong inahalagahan natin yung trabaho natin ganito, yung gawa natin ganito. Samantalang itong manggagamot, iniwan niya ang kanyang propesyon. Dahil may nakilala siyang mas mahal na ngayon ay kinikilala din natin. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Buksan ang ating mga paningin at makita natin nawa ng malinaw kung gaano kahalaga ang Panginoon na siyang makakatulong sa atin upang malinaw din nating mauunawaan na sa Diyos tayo sasandal, mga kapatid. Totoo nga naman, yung trabaho nawawala. Alam mo ba yon? Ang pera ay nauubos, ang kalusugan ay pahina, mga kapatid, ang katawan natin. Ngariyan lang ang Panginoon. Amen. Habang may pagkakataon, pag-aralan na nating sumandal sa Diyos. Dahil kung mawala man yung mga bagay na yan na sinasandalan ng mga tao sa sanglibutan, sa biyaya at habag ng Panginoon, ang Panginoon ay mananatili sa atin. Ang sabi niya, mga kapatid, sa church, mga kapatid, hindi tayo iiwanan at pababayaan. Amen. Huwag lang tayong magpabaya sa ating paglilingkod. God bless you, mga kapatid. Amen. At naway makita natin at mapatotohanan sa buhay natin mismo ang kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung tayo ay sasandal sa Panginoon. Huwag lang pag may kailangan, mga kapatid. Sumandal tayo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa mabuhay tayo, sa mamatay. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi tayo namamatay sa sarili natin. So whether we live therefore or die, we are the Lord's, mga kapatid. Tayo ay magmamayari na Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya nga makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Sa kanilang pagiging dependent being. Okay? Mga taong sumandal sa Panginoon. Amen. Tapos tayo, gusto din natin, no? Ganon. Isang salita lang natin kay Lord, nandiyan na, gusto natin ganon. Pero, ganon din ba tayo sa kanila? Kung paano nila pahalagahan? Amen. Sana'y tanggapin natin itong hamon na ito at gumising tayo sa katotohanan. Bilang mananampalataya, mga kapatid, wala po tayong pagsisisihan sa Panginoon kung tayo ay sasandal sa mabuting Panginoon Jesucristo. So God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay dumulog sa Diyos. Amen. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Wala nawa pang ng ibang papahalagahan tayo sa buhay na ito. Kung hindi ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil siya lang ang totoo na makakatulong sa atin. Hindi lang sa sinabi ni Luke na nagpagaling. Hindi lang kagalingan ang kayang ibigay ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi niya dun sa sinulat ni Luke, mga kapatid, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat ng ating pangangailangan. O salamat sa Diyos. Amen, na handang magbigay ng ating mga pangangailangan. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat
sa buhay ng mga alagad. Salamat sa buhay ng iyong mga lingkod. Salamat sa mga salita mo na aming narinig at napag-aralan. Nagsisilbing hamon sa amin, Panginoong Diyos, na tunay nga, Panginoon, na walang sino man ang pwedeng makaligtas, Panginoong Diyos, sa filosofiya ng tao. Dahil lahat ng tao ay kaya mong abutin, Panginoon. Iba't ibang estado, Lord God, at narito na pag-usapan namin, Panginoon, ang isa sa alagad mo. Ang Ebanghilista, ang si Lucas, Panginoon. Hallelujah, napakataas ng propesyon. Ngunit iniwan niya para sa iyo, Panginoon, Lord God. Gisingin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Na tunay ngang may magandang bagay na may tutulong ang kanyang propesyon sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ngunit alam ni Lucas, Panginoon, na naway paunawa mo sa bawat isa sa amin. Alam ni Lucas na mas ikaw ang makakatulong sa amin sa lahat ng uri ng aming pangangailangan. O Diyos na mabuti at tapat, dalangin ko po, Lord, na makita ka ng iyong mga anak ng maliwanag, kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kabuti. Ipakita mong magagawa mo sa buhay nila, Panginoong Diyos. Magpakilala ka, Panginoon. Lord, hindi ka lamang Panginoon ng mga alagad. Panginoon ka, magpakailan pa man. You are Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Panginoon, umaasa kami, Lord God. Nakikilos ka. Kung kami po'y maglilingkod sa iyo, Lord, ikaw po'y inaasahan namin gagawa. Kaya Lord, dalangin ko po, tulungan mo ang iyong mga anak. Pag nakikita mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord, ang puso nila at isipan nila, sinusuko nila sa iyo. Lord, anuman ang kanilang pangangailangan sa gabing ito, Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Hawiin mo, Panginoon, ang kanilang problema. Lord God, tanggalin mo sa buhay nila, O Diyos, ang anumang mga bagay na kanilang pinoproblema. At ang iyong mapagpalang kamay na yan, O Panginoong Isus, ang dalangin ko rin na mag-aabot ng pagpapalat bendisyon. Katugunan sa kanilang kahilingan, Panginoon. Lord God, ipakita mo po ang magagawa mo, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Lord, show your power, Lord God. Hallelujah. At patunayan mo sa amin, Lord God, na hindi kami nagkamali, Panginoon, at makita at marinig ng mga tao na hindi kami nagkamali, na kami po'y susunod at paglilingkod sa iyo. Dahil malalaman nila na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ingatan mo pong bawat isa sa amin. Ingatan mo po, mga kapatid, ang kanilang mga pamilya. Tulungan mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin, O Panginoon, na nakakaalam ng aming mga kahilingan. Lord God, tulungan mo po ang bawat isa sa aming mga pangailangan. Pagpalain mo po ang iyong gawain, Lord. Bless your work, O Lord God, I pray. Show your favor, Lord. Ganon din sa gawain sa Brunei, Panginoon, sa pamumunan ni Brother Gabi. Lord, ilid mo po sila ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo po sila na masaksiyan na totoo nga, Panginoon, the God of the Bible, Lord God, ay totoo nga, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Save more souls and touch more lives as we minister the saving gospel, Lord God. Touch people, Lord God. Hallelujah, continually, Lord. Patuloy kang maghari, patuloy kang magliwanag, patuloy kang maluwalhati. Mapalaya ang mga tao, Panginoon, na sila po ay patuloy na magkakaroon ng kalayaang maglingkod sa iyo, Lord God, at kilalanin ka sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Lord. Salamat. We claim, Lord God, the answered prayer, Lord. We expect, Lord God, hallelujah, ang kasagutan mo. O mabuting Panginoong Diyos. Salamat po sa gabing ito, Lord. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all this things. Amen. God bless you all, mga kapatid. Amen. Mag-ingat po tayo para ingatan pa tayo ng Panginoon. At dalangin ko na tanggapin mo ang bendisyon ng Panginoon at ang iyong kahilingan naway. Tanggapin mo, mga kapatid. Kagalakan ko na pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Okay, God bless you, mga kapatid. Let us enjoy serving the Lord. Amen. At magkita-kita pa tayo physically. Sasamba at maglingkod sa Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating